Sunod na paraan na pwede mong gawin para kumita ka gamit si Meta Advertising is through consulting. Instead dito, ikaw na yung nagbibigay ng direction. Example, may business owner na may team na. Kumbaga, may nagra-run na ng ads sa kanila. Pero hindi sila nakakakuha ng results doon eh. Doon ka papasok. Kasi they will ask you, ano bang mali dito sa ginagawa namin? Saan ba namin dapat nilalagay yung budget natin? Ano yung klaseng ads ba yung dapat na niraran namin? Bakit wala kaming resulta? At ikaw yung magsasabi ng, ganito gawin ninyo. Ito yung targeting na gagamitin ninyo. Ito yung budget allocation nyo dyan. Ito yung dapat na tinetest nyo na next. So instead na ikaw yung gumagawa, ikaw yung nag-iisip. And that is very powerful. Kasi binabayaran kanila, not for your time but for your experience and decision making. Now, ito yung reality. Hindi ka pwedeng mag-consult kung ikaw mismo wala ka pang proof. Kailangan mo ng resulta. Kailangan may experience ka sa pag-run ng ads. Kasi dun manggagaling yung confidence mo And dito pumapasok yung income potential. The more results you have, the more problems you have solved, the more businesses you have helped, the higher you can charge. May mga consultants na nag-charge, ito per call ito. Pwedeng 5K, pwedeng 10K, pwedeng 20K per hour, even higher. Isang call lang yun Why? Because for that client, yung isang advice mo, pwedeng mag-save yun sa kanila ng hundreds of thousands O kaya naman makapag-generate pa for them ng millions. So maliit lang yung 5K, 10K na bayad na yun compared sa value na nakukuha nila. And that's the goal here. Hindi ka lang basta marunong mag-meta ads. Nagiging trusted advisor ka ng businesses. Pero again, this is not where to start. Usually, the path is freelancing muna. Then mag-agency ka. Then magko-consulting ka. Kung is beginner ka ngayon, huwag mo munang i-pressure yung sarili mo sa agency or consultancy agad-agad. Mag-focus ka muna sa pagkuha ng skill at makapag-provide ng results. Kasi eventually naman, darating ka rin dun sa level na ganun.